Linlin. Huvak. Sa lupain ng Hilaga, mababangis na hayop ang naghahari. Kapag pinutol ang iyong mga kamay at paa, tiyak na mamamatay ka roon. Liu Yun. Ang pinakawalang pagsisisi ko sa buhay ay ang pag-aral ng martial arts at ang pagkikita natin. Ang pagtulong sa iba kasama ka at paglalakbay sa buong mundo. Sa susunod na buhay, tayo'y mag-asawa ulit. Linhu. Alam kong gusto mong makipagkompetensya sa aking kuya para sa posisyon ng City Lord. Kalimutan mo na yan, hindi kita papayagang gamitin ako para labanan ang aking kuya. Sige, matapang ka. Tigilan niyo. Inaasahan ko lang nagagawa ka ng hakbang. Ingat. Bansong Capited. Linhu. Jen Sihay. Nakita mo naman sila ang gustong pumatay sa akin. Napilitan lang akong gumanti. Hahaha, alis na tayo. Linlin. Baka Natural na Martial Arts Prodigy ka. 7. Star Sacred Body. Bansong Capited. Ang iyong anak na babae ay isang martial arts genius. Zayang. Babay Zia. Ang 7. Star Sacred Body ay magdadala sa kanya ng malaking kapahamakan. Anong gagawin natin? Sa buhay na ito, maging ordinaryong tao na lang tayo. Ay naku, hindi ba't ito ang walang kwentang babae ng pamilya Jiang? Nagtitikim ka pa ng pag-aral ng martial arts. Gusto mo bang mamatay? Jiang Feng, miyembro din ako ng pamilya Jiang. Ano ang masama sa pag-aaral ng martial arts ng pamilya Jiang? Ikaw pa ang may gana magsalita. Ayon sa batas ng Jingwu City, bawal ang mga babae sa bawat pamilya na mag-aral ng martial arts. Noon, dahil sa lihim na pag-aral ng martial arts ng iyong ina, nawala ang posisyon ng City Lord na dapat ay para sa pamilya Jiang. At nakuha ito ni Linhu ng pamilya Lin. Mula noon, sa loob ng 18 taon, ang pamilya Lin ay laging nakakalamang sa pamilya Jiang. Lahat ng ito ay dahil sa iyong ina. Ngayon, nag-aral ka pa rin ng martial arts ng lihim. Gusto mo bang muling saktan ang pamilya Jiang? Huwag mong sabihin na malambot ako. Basurang babae, wala kang karapatang saktan ako. Gusto mo ng martial arts, di ba? Ngayon, puputulin ko ang iyong pangarap. Bitawan mo ako. Ngayon, puputulin ko ang mga litid ng iyong mga kamay at paa, upang hindi ka na muling makapag-martial arts sa buong buhay mo. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Ano ang ginagawa ninyo? Ito, si Jiang Li dito ay nag-ihasisyo ng martial arts ng palihim. Sinubukan kong pigilan siya, pero tinraidor niya ako. Kaya pinaparusahan ko siya ngayon. Magsisinungaling ka. Ikaw ang unang nanira sa aking ina. Ang iyong ina ay talagang isang salarin ng pamilya Jiang. Ito, hindi ako nagkakamali, di ba? Kung hindi dahil sa kanyang ina noon, hindi mawawala sa iyo ang posisyon bilang City Lord kay Linhu. Tumigil ka, Jiang Zihai. Ikaw ay isang salarin lamang ng aming pamilya Jiang. Sa araw-araw, iginagalang kita ng kaunti, kaya tinatawag kita ng tito. Ngunit kung hindi kita igagalang, hindi ka man lang katumbas ng aso ng aming pamilya. Ngayon, parurusahan ko siya. Humanda ka kung may lakas kang lumaban. Tingnan natin kung si Lolo ay tutulong sa akin o sa iyong salarin. Tumigil ka. Ang ingay.
Ano pang hinihintay ninyo? Zugot. Jiang Zihai, ikaw ay nasa ilalim ng parusa. Kung maglakas loob kang lumaban, wala nang lugar para sa kanya sa pamilya Jiang. Sasabihin ko kay Lolo ang tungkol sa kanyang pag-ihesisyo ng martial arts. Tito. Lumaban ka, Tito. Tito. Jiang Feng. Tito. Bitawan mo ako, Tito. Kung maglakas loob siyang lumaban, lahat kayo ay palalayasin sa pamilya Jiang. Talagang walang bayag ang taong iyan. Hindi talaga siya lumalaban. Kung ganito, vavazakin ka o Zia. Jiang Feng, ano ang gagawin mo? Jiang Feng. Mainte ka. Nag-ihesisyo ka ng palihim, at ngayon ay sinaktan mo pa ako. Sasabihin ko ito kay Lolo. Ikaw ay patay na. Tara na. Naku. Nabigla Zia. Lumuluwag ang selyo. Kailangan kong patibayin ito upang itago ang kanyang pag-ihesisyo ng martial arts. Panginoon ng pamilya, nagtago si Jiangli para mag-aral ng martial arts. Nasaktan ang aking anak na si Fengje. Dapat mong ipagtanggol kami, si Hai. Noong una, nagnakaw siya para mag-aral ng martial arts. Akala ko ay maliliit na away lang. Hindi naman seryoso. Hindi ko inaasahan. Nasasaktan niya ng ganito kalala si Fengje. Isang babae na may martial arts, hindi siya pwedeng manatili sa Jingwu City. Panginoon ng pamilya, si Jiangli, nanaki sa harap ng publiko, nagnakaw pa ng martial arts. Iminumungkahi ko, putulin agad ang kanyang mga kamay at paa. Ipapatapon sa matinding lamig ng hilaga, para lang hindi maapektuhan ang aming Jiang family. Huwag po. Tama, kung malaman ng mga dayuhan na may babae sa aming Jiang family na nag-aral ng martial arts at hindi pinarusahan, mapapahamak ang aming Jiang family. Sa paligsahan sa martial arts, isang buwan mula ngayon, plano naming ipadala si Fengje para makipagkumpetensya bilang City Lord. Kung hindi maayos ang paghawak sa malaking isyong ito, magiging malala ang mga kahihinatnan. Panginoon ng pamilya, ang nangyari noong 18 taon na ang nakalipas, hindi na dapat maulit. Panginoon ng pamilya. Si Hai ay tinaplakan na ang mga meridian ni Lear. Hindi na siya makakapag-martial arts. Panginoon ng pamilya, pakiusap kahabagan mo siya. Pakiusap. Siya ay ang iyong apo sa tuhod, Panginoon ng pamilya. Ano naman kung apo niya? Noong panahon ni Lear, na anak mismo ng Panginoon ng pamilya, dahil sa kanya, ang aming Jiang family, 18 taon na, laging naipit ng Lin family hanggang ngayon. Pa sa Jiang family, pakiusap Panginoon ng pamilya, isipin ang mas malaking laawan. Parusahan si Jiangli. Putulin ang kanyang mga kamay at paa. Ipapatapon sa matinding lamig ng hilaga. Pakiusap, parusahan si Jiangli. Pakiusap, disiplinahin si Jiangli. Pakiusap, parusahan si Jiangli. Si Jiangli engage Jiang family. Bilang babae, nagnakaw pa mag-aral ng martial arts, lumabag sa city rules, hinamak ang family rules. Agad na putulin ang mga kamay at paa. Ipapatapon sa matinding lamig ng hilaga. Sino ang maglakas loob? Ngayon, sino mang gagalaw sa aking Lear? Dadaan muna sa aking bangkay. Tama, ngayon, nandito kami mag-asawa, siguradong ipagtatanggol namin ang nag-isang anak ng aking kapatid na si Jianglin sa mundo. Ituturing ko siya ng tulad ng sarili kong anak. Kuya, ayo bang mag-asawa ay balak na kalabanin ang pamilya Jiang? Ikaf, si Hai, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Pinuno ng pamilya. Dahilan sa aking kahinaan, 18 taon na ang nakalipas. Hindi ko nailigtas ang aking kapatid na babae, na si Jianglin ngayon, pagkalipas ng 18 taon. Kahit mamatay ako si Jiang Zihai. Poprotektahan ko pa rin ang ligtas ng kanyang anak. Jiang Zihai, ikaf talagang tanga. Ngayon ay samantalahin natin ang pagkakataon para patayin ka. Pagkatapos nito ang pamilya Jiang ay akin nakasama si Feng Er. Hindi mo alam ang iyong hangganan.
Umasalto. Sino ang nangangahas? Tio, Huwag kang matakot. Tia. Huwag. Ako. Tinatanggap ko ang parusa. Huvak. Pinuno ng pamilya. Ako ang nag-aral ng martial art ng palihim. Wala itong kinalaman sa aking tiyo at tiya. Parusahan niyo lamang ako, huwag niyong idamay sila. Huvak. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Tio. Kasalanan ko ito, Lear. Kung hindi ko pinilit na mag-aral ng martial art at basta-basta gumamit nito, paano ko kayo mailalagay sa ganitong mahirap na sitwasyon? Mula pagkabata. Kayo lang ang pinakamabuti sa akin, hindi ako papayag na dahil sa aking problema. Masaktan kayo. Tumigil ka sa pagsasalita. Pinuno ng pamilya. Umaksyon ka na. Sino ang nangangahas? Zihai. Bilang pinuno ng pamilya Jiang, kailangan kong isipin ang kinabukasan ng pamilya Jiang. 18 taon na ang nakalipas. Ang pagkakamaling nagawa natin noon, hindi na natin papayagan na maulit muli. Huvak. Tia. Tio, ayaw kong dahil sa aking problema. Gawin ninyo ang mga makasalanan ng pamilya Jayang. Ako na ang haharap sa lahat ng ito. Dumating na ang lakan ng lungsod. Pinuno ng pamilya Jiang, kapatid na si Hai. Kayo pa ba ay maayos? Lin Hugh. Nabalitaan ko mula sa tiyan na siya ang humabol sa aking mga magulang noon ang kanilang pagkamatay. May kaugnayan ba sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin, Mayor Lin? Narinig ko na mayroong isang henyo sa inyong pamilyang Jiang. Si Jiang Feng Pangaraw ay nagnanais na manalo sa paligsahan ng martial arts sa susunod na buwan. At maging bagong pinuno ng Jinggu City. Totoo ba ito? Tama. Ako si Jiang Feng. Ikaw si Lin Hu, sa susunod na buwan. At talunin ko ang lahat ng batang henerasyon sa Jingwu City. At magiging bagong pinuno. Ha 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 ha. Mabuti, mabuti. Pero ako, taong mainit ang ulo, hindi ako makapaghintay ng isang buwan. Oh, ayan. Ito ang aking anak, si Lin Kangkyong. Mula ngayon, isasama ko siya. Upang hamunin ang lahat ng malalakas sa Jinggu City. Kapag natalo niya kayong lahat, hindi na kailangang maghintay ng paligsahan. Maaari na siyang agad na maging pinuno. Ha ha ha. Si Lin Kangkyong ng pamilyang Lin. Narito upang hamunin ang henyo ng pamilyang Jiang. Matatakot ka bang sumagot? Bakit ako matatakot? Ziga. Ang lakas ng kanyang presensya. Hindi makakaya ni Jiang Feng sa kanya. Ziga na. Ha ha ha. Feng er. Ha 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 ha. Ay naku. Ang pinakamalakas sa batang henerasyon. Ang pamilyang Jiang ayon sa bali-balita. Ganyan lang ba kadaling talunin? Ha 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 ha. Kung humihina na ang pamilyang Jiang, bakit hindi na lang? Kayo'y sumanib sa aming pamilyang Lin. Ngayon, hahamunin ng aking anak ang lahat sa pamilyang Jiang. Matanda man o bata. Kung siya ay mananalo, ang pamilyang Jiang ay dapat sumanib sa pamilyang Lin at maging sakop namin. Ahahaha. Kaya bang? Ikaw, walang hiya, sinusubukan mong hamunin ang lahat na malalakas sa pamilyang Jiang. Akala Montag ba wala kaming ta?
Natalo niya ang pangalawang kapatid. Kahit nakaaniwan ang talento ng pangalawang kapatid, marami na siyang taon sa pagsasanay. Ang binatang ito, ilang suntok lang ay natalo na siya. Kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Kung si Lear ay lalaki, ang kanyang tagumpay ay hindi bababa sa kanya. Sayang, Panginoong Jiang. Huwag mo nang ipadala ang mga mahihinang isda ng pamilyang Jiang. Baka gusto mong ako ang kalabanin mo. Kapag natalo kita. Kung ganun, ang Jiang family ay magiging atin na. Batang Lin. Harapin kita. Oy! Brother Sihay. Ikaw ang number 1 fighter noong nakaraang 18 taon. Ang dating City Lord ng Jingbu City. Ang perpektong stepping stone para sa anak ko. Ahahaha! Uncle, Zihay, okay ka lang ba? gumamit ka ng lason. Lin Hu, napakababoy Montag. Sinabi ko lang na ito ay laban, hindi ko sinabing bawal ang lason. Matanda, nakalimutan mo na ba? Ang kung fu ay para sa pagpatay. Ang manalo ang mahalaga. Ikaf, Tama na, Brother Sihay. Sumuko ka na. Ang Jiang family, hindi mo mapoprotektahan ngayon. hanggat humihinga pa ako, si Jiang Zihai. Hindi magwawakas ang Jiang family. Akala mo ba may pagkakataon pa kayong umangat ngayon? Ibang-iba tayo. Ang mahalaga lang sa'yo ay kapangyarihan. Ang mahalaga sa akin ay ang pamilya ko. Noong 18 taong nakalipas, hindi ko naprotektahan ang kapatid kong si Jiang Lin. Sa loob ng 18 taon, nabuhay ako sa pagsisisi. Ngayon, kahit mamatay man ako, ipagtatanggol ko ang kanyang anak at ang buong Jiang family. CJ. Noon, hindi mo naprotektahan ang mag-asawang Jiang Lin. Ngayon, gusto mo pa rin protektahan sila. Sa tingin mo, hindi ba ito lahat ay walang saysay? Linhu, ang pagkamatay ng mga magulang ko noon. Ikaw ba ang may kagagawan? Ang kapal ng mukha. Isang batang babae, nagtatanong sa tatay ko, kailan naging karapatan ng babae na magsalita sa Jingwu City? Lin Hu. Ngayon, kahit mamatay man ako, si Jiang Zihai, hindi kita pagbibigyan. Uncle, Ito ay soul devouring needles. Zihai, napapalif ka na ba? Gumamit ka ng soul devouring needles? Ipilitin mo ang potential mo, mamamatay ka. Sinabi ko na, ako si Jiang Zihai. Kung gusto kong protektahan siya, kahit mamatay, gagawin ko. Halika na. Uncle. Nalason si Uncle, apektado ang bilis at galaw niya. Tuloy lang ng ganyan, talo talaga tayo. Ulit. Tito, distable ang tayo niya. Sa ibaba ang atake. Ayos. Galing. Anak. Tito, Astig. Zihay. Lia, wag kang magskita. wag niyo dapat malaman na marunong kang mag-martial arts. Lin Hu, nasa laban tayo. Bakit ka biglang sumugod? Sa Jingbu City, ako ang may-ari ng rules. Kailan ko gusto, yun ang gagawin ko. Matanda ka na, ano pa nang magagawa mo? Ah, kayong mga Jiang. Makinig kayong lahat. Ngayon, lumuhod kayo. Sumunod sa pamilya Lin. Maaari na akong huminto. Palalayain ko kayo. Kung hindi, ngayong araw na ito, magkakadugo ang inyong pamilyang Jiang.
Luluhod ba kayo o hindi? Kayo. At kayo? Lumuhod. Jiang Ta. Feng Er. Kayo. Tatay, napapaligiran na tayo. Mailigtas ang pamilya natin. Luhod ka na lang. Punong pamilya. Huvak. Huwag kang luluhod. Ayun! Yan ang tama. Ano na? Sihay, luhod ka na. Mamamatay man ako. Hindi ako luluhod. CJ. Mamatay ka na lang. Halika. Huvak. Dito. Zihay. Kanina, yun ang sinabi mo. Sinaktan ni Jen Sihay ang anak ko. Ngayon, lalabanan mo pa ba ako? Baka naman, yung babaeng ito ng pamilya Jiang. Marunong din ng martial arts. Kung totoo na may babaeng nag-aral ng martial arts sa pamilya Jiang, ayos na ayos yan. Kayo lahat ng pamilya Jiang. Maghanda na lang kayong mamatay. Ha 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 ha. Tandaan mo yung sinabi sa'yo ng tito mo. Talagang karapat-dapat sa titulong unang mandirigma sa buong mundo pero hanggang dyan ka na lang. Ako naman. Tigilan na ninyo. Gusto mong mamatay? Bibigyan kita ng gusto mo. Tigilan na, Tiyo. Lia. Tiyo. Anak. Sino ka talaga? Kailan nagkaroon ng inyong pamilyang Jiang ng ganitong napakagaling na mandirigma? Kixing. Baka naman ito na ang maalamat na katawan ng Kixing Shengti. Ano? Ang Kixing Shengti? Ang sabi-sabi, 100 taon. Lamang nagkaroon ng ganong katawan. Ang lahat ng nagkaroon nito ay naging dakilang guro. Mukhang angat na ang aming pamilyang Jiang. Kixing Shengti. Liar. Hindi mo dapat ginawa yon. Tay, hindi ko kayang panoorin na mamatay kayo ni Tiyo. Hindi ko inaasahan. Na siya pala ang may Kixing Shengti. Hindi pwede. Hindi ko dapat siya. Hayaang makaapekto sa aking plano. Ha ha ha. Diyan yun ang inyong pamilyang Jiang. Ay pinagpala ng langit sa pagkaroon ng isang henyo. Pero sayang, ang may ganitong pambihirang katawan ay isang babae. Mukhang ayaw ng langit. Na umangat ang pamilyang Jiang. Ha ha ha. Batang babae. Kahit magaling ka sa laban, wala rin. Nagnakaw ka ng martial arts. Nilabag mo ang batas ng Jinggu City. Lihim na. Tinuruan ng pamilyang Jiang ang isang babae. Jian yun, aminin mo ang kasalanan mo. Ako lang ang nagnakaw ng martial arts. Ako ang may gawa, ako ang mananagot. Walang kinalaman ang pamilyang Jiang. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Ha ha ha. Napaka-innocent mo, batang babae. Kung alam man ng pamilyang Jiang, o hindi, hindi na importante. Ang kailangan ko lang, ay isang dahilan para atakihin ang pamilyang Jiang. Si Jiang Li ng pamilyang Jiang, nagnakaw ng martial arts, nilabag ang batas ng lungsod. Sinadya ng buong pamilyang Jiang na itago ito at hinadlangan ang pag-aresto ng lungsod. Mga tauhan, dapin ang buong pamilyang Jiang at ikulong. Mula ngayon, wala ng pamilyang Jiang sa Jinggu City. Liar. Tumakbo ka na. Jiang Li, di ba? Kilala kita. Magaling ka sa laban. Hindi kita kayang talunin. Pwede kang tumakas, pero lahat ng miyembro ng pamilyang Jiang ay madadamay sa'yo. Ha 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 ha. Ano? Gusto mo akong patayin? Pwede mo akong patayin pero lahat ng pamilyang Jiang ay hahabulin ng buong Jinggu City.
Lier, huwag mo siyang pakinggan. Mabilis, umalis ka na sa Jingwu City. Liar, huwag nyo kaming intindihin. Umalis na kayo. Ikaf. Lin Hu, Halika. Gusto mo ba akong patayin? Halika. Jiangli, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo bang tanggapin ng buong puso ang parusa ng punong lungsod? O gusto mong isama sa iyong kamatayan ang buong angkan ng Jiang? Ang iyong ina ay isang kriminal ng angkan Jiang. Umalis ka na. Lisanin ang Jingwu City. Protektahan mo ang kanyang anak na babae, ang 7-star sacred body. Sino ang may lakas ng loob? Hanggang sa huli ay hindi ka luluhod. Umalis ka na. ako si Jiang Li. Nagnakaw ng martial arts, sinira ang batas ng lungsod, handang tanggapin ang parusa. Pinuputol ko ang sariling mga kamay at paa, ipinatapon sa matinding lamig ng hilaga. Simulan na. Lia, Huvak. Lier, huwag maniwala sa kanyang sinasabi. Huwag. Tiyuhin, napanoorin ko kayong mamatay ng ganito. Hindi ko kaya. Lia. Huvak. Lia. Huvak. Lier, kasalanan ng iyong ama. Noon, hindi kita naprotektahan at ngayon, hindi ko rin mapoprotektahan ang iyong anak na babae. Huvak. Lia. Nalilito ka. Tinanggap ko na ang parusa sa sarili. Palayain ang angkanjayang. Ha 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 ha. Taka ka. Kung hindi mo, pinuputol ang sariling mga kamay at paa, natatakot pa ako sa'yo. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Ang angkanjayang ay, maaari ko nang kontrolin. Makinig kayo, mga taga-angkanlin. Sirain niyo ang lahat ng miyembro ng angkanjayang. Mula ngayon, ang mga jiyang. Sa Jingwu City ay magiging pinakamababang uri ng tao lamang. Linhu, tuzo ka. Isang angkan na nailigtas sa pamamagitan ng buhay ng isang babae, sa tingin mo ba? May saysay pa bang umiral? Mabuting bata ka, nagkasala ang angkanjiyang sa iyo, at sa iyong ina. Tama na, matanda ka na, huwag ka nang magdrama. Ang mga dramatikong salita, sabihin mo na lang sa impyerno. Ang babaeng ito. Pambihira ang katawan, baka magdulot ng problema sa hinaharap. Anak, patayin mo siya. Opo. Huvak. Linhu, akala mo ba, wala nang ibang tao sa angkanjiyang? Panginoon ng pamilya. Dinala ni Zihairo Yun Zilia. Mga kabataan ng pamilya Lin, 40 taon na ang nakaraan, ako rin ang pinakamalakas sa Jingwu City. Kahit matanda na ako ngayon, sapat na. Para sa iyo. Aray. Bakit lahat kayo sa pamilya Jiang mahilig gumamit ng ganitong paraan? Upang pigilan ako, handa ka bang mawala ng buhay? Ha? Linhu, ang pamilya Jiang ay hindi kailanman susuko. Itay. Panginoon ng pamilya, Itay. Tumakbo na. Alis. Matandang hayop, hindi mo ako mapipigilan. Lia. Maghihiganti para sa aming pamilya Jiang. Hahaha, huwag kang mag-alala. Sila, hindi magkakaroon ng pagkakataong iyon. Kangkyong, dalhin mo ang lahat. Habulin sila, walang dapat makatakas. Opo. Ginong Jiang. Ano pa ang hinihintay Montag? Alis na.
Ha ha ha. Leah, dito na. Ang dating tinitirhan ng iyong mga magulang. Ama, ina, Kung sa hinaharap, si Lear ay magkaroon ng kagipitan. Sa araw ng pagsasama-sama ng 7 bituin, dalhin mo siya pabalik dito. Noong namamatay ang iyong ina. Sinabi niya na kung may araw na ikaw ay magkaroon ng kagipitan. Dalhin ka sa gabi ng pagsasama-sama ng 7 bituin, pumunta dito. Kagabi, tiningnan ko ang kalangitan. Ngayong gabi ay ang oras ng pagsasama-sama ng 7 bituin. Pagkatapos magsama-sama ang 7 bituin, alis na tayo rito. ano ang mangyayari kapag nagkita ang 7 bituin? Ikaw ay banal na katawan ng 7 bituin. Sa araw ng pagsasama-sama ng 7 bituin. Tiyak na may espesyal na biyaya para sa iyo. Tiyak na may dahilan ang iyong ina nang gawin niya ito noon. Tiyuhin. Tayo, talaga bang aalis na lang ng ganito? Ngayon, napakalakas ng kapangyarihan ng pamilya Lin kung mananatili tayo sa Jingwu City. Tiyak na kamatayan lang ang kahinatnan. Tiyak na kamatayan. Huwag mo muna isipin yan. Magpahinga ka ng maayos, magpagaling ka mabuti. Oo yun. Pasok ka, ayusin mo muna. Hahanap ako ng makakain para sa inyo. Ziga, halika. Lear, magpahinga ka muna. Ang iyong tiyuhin ay dapat na babalik din agad. Tiyo, Zihay, ano ang nangyari? Galit ka, Bea? Sayang naman. Ikaw ay isang walang kwenta lang. ako, si Jiang Li, ay handang sumunod sa parusa ng lungsod. Pupunitin ko ang sariling mga kamay at paa. Tama na. Nagsawa na rin ako, binata. Panahon na upang ipadala kayong mga basura ng pamilya Jiang sa huling hantungan. Ngunit, tiyak na gagawin ko ito. Upang makita mo na malinaw ang kanilang pagkamatay, bago pa ang iyo. Kaya magsimula tayo sa iyo, patungo na sa huling hantungan. Lin Kangkyong. Itong bituin, bumalik sa inyong pwesto. Paano ito nangyari? Imposible ito. Umuwi ka at sabihin mo sa tatay mo. Nahahanapin ko siya para pagbayarin. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Tumayo ka. Tay, Oo yun. Lear, pasensya na. Taye, hindi na ako. Hindi na. Makakapag-alaga pa sa iyo. Oo yun. Magpakatatag ka. May paraan pa. Ang sarili kong katawan. Ang nakakaalam nito. Hindi na ito magtatagal. Oo yun. SA hinaharap. Sa hinaharap, si Lear. Ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Nang mag-isa. Tay. Doktor, bakit hindi gumagaling ang sugat ng tiyo ko? Binibining Jiang, ang tiyo mo, malamang ay napakalubha ng dating sugat at matagal nang nahawa ang sugat. Kailangan talaga makahanap ng gamot na pangontra sa infeksyon para maibsan ang kanyang kalagayan. Gamot na pangontra sa impeksyon, saan ko ito mahahanap? Ang ganitong uri ng gamot, sa malalaking lungsod lang makikita. Ang pinakamalapit sa atin ay siguro ang lungsod ng Jingwu, Lear. Tiyo, ayos lang. Hindi tayo pupunta sa lungsod ng Jingwu, masyadong mapanganib. Makinig kay Tiyo. Tiyo, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makahanap ng gamot. Huwag kang pumunta. Mga tamat na Jiang, nagtatamat tamaran. Tumayo ka. Magbuhat ka ng sapo. Ilang araw ka nang di kumakain? Di ko na talaga kaya. Kayong mga Jiang. Aso na lang kayo ng pamilya Ling ngayon. Anong kapatan ng aso para kumain? Mabuti nga at pinabubuhay pa kayo. Zeno ka? Gusto mong mamatay? Emgata. Suntukin enyo siya. Ikaf, Zeno ka talaga? Umalis ka na. Hintayin Montag. Tara na, Emga kapatit.
Binibining Lia. Gumaling ka na. Ano nang nangyari? Bakit kayo ginaganito ng mga Lin? Bakit kayo ginaganito nila? Pag-alis mo sa Jiang, tinakpan kayo ng punong pamilya. Malubhang nasugatan siya ni Linhu. Tapos, namayapa na siya dahil sa mga sugat. Pagkatapos, idinawit ni Linhu ang pamilya Jiang. Pinagbintangan sila at ginawa silang lahat na mga alipin ng pamilya Lin. Grabe ang pang-aapi ni Linhu. Binibining Lear, umalis ka na. Noong nakaraan, si Jiling Kangkyong ng pamilya Lin. Habulin kayo, malubha siyang nasugatan. Kung malaman ni Linhu na nandito ka, hindi kanya palalampasin. Hindi pa ako pwedeng umalis. Malubha ang sugat ni Tio, bumili ako ng gamot para sa kanya. Si Linhu, para pagalingin ang anak niya, kinuha na lahat ng doktor at gamot sa buong lungsod. Dinala sa munisipyo. Kung bibili ka gayon, baka wala ka nang mabili. Napakasama talaga ni Linhu. Umalis na kayo. Ako na ang bahala sa pamilya Lin. Ingat ka palagi, Binibining Lia. Mga kababayan, nilabag ng pamilya Jiang ang batas. Tinakpan ng kriminal na si Jiang Li at sinugatan. Ang aking anak na si Lin Kangkyong. Isang pamilyang walang galang sa batas. Ano sa palagay nyo ang nararapat na parusa sa kanila? Dapat silang parusahan ng mabigat. Bakit kayong mga Jiang ay buhay na buhay? Samantalang ang anak ko ay di pa nagkakamalay. Ako si Linhu, hindi ako naghihiganti ng pribado. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon kung ngayon. Pirmahan niyo ang kasunduang ito na may panganib sa buhay. Kung may isa lang sa inyo ang makakasabay sa akin ng 10 dalaw. Papatawarin ko kayo, ano sa tingin nyo? Kung palalampasin nyo ang pagkakataong ito, ang City Lord's Mansion ang hahatol sa inyo. Pagkatapos, puputulin ang mga kamay at paa, ipapadala sa pinakadulong hilaga. City Lord Lin. Ngayon, sino ang hindi nakakaalam? Ikaw ang pinakamahusay na mandirigma sa Jingwu. Pinapapirma mo kami sa kasunduang ito. Paang papatayin mo lang kami. Ano ang pagkakaiba? Uun ka, City Lord Lin. Uun ka, City Lord Lin, kahit kami ang may kasalanan. Hindi naman dapat kamatayan ang parusa. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon, ha? Kung mapuputol ang mga litid ng kamay at paa, ipapadala sa napakalamig na pinakadulong hilaga, ang sakit, ay 100 beses na mas matindi kaysa ngayon. Ano sa tingin nyo? Handa kayong makipaglaban sa akin? Kung makikipaglaban kayo sa akin, may maliit na pag-asa pa kayong mabuhay. Ano? Ang pamilya Jiang ba ay mga duwag? Hahaha. Kung makikita ito lahat, ng inyong pinuno na si Jiang yun, hindi kaya siya babangon mula sa kanyang kabaong? Ha? Linhu. Ang pamilya Jiang ay hindi mo dapat hinahama. Ako ang makikipaglaban sa iyo. Lin, sasabihin ko sa iyo, ang pamilya Jiang ay walang. Ang pamilya Jiang ay walang isang duwag. Tingnan mo ito. Isa pa. Mga kapatid, kahit mamatay tayo ngayon, dapat ipagtanggol ang dangal ng pamilya Jiang. Mabuhay! 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 Kayong mga walang kwenta. Sino pa? Ipagtanggol ang pamilya Jiang hanggang kamatayan. Ipagtanggol ang pamilya Jiang hanggang kamatayan. Anak, huvak. Ang mga anak ng pamilya Jiang ay hindi dapat hamakin. Walang hiya. May lakas ng loob ka. Ngunit tandaan mo, ang lakas ng loob lamang, walang tunay na kakayahan, ay magdudulot lamang ng mas mabilis na kamatayan. Huwag nang magsalita ng marami. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Bakit kayo mag-ama ay may malalim na pagmamahalan? Samantalang ang anak ko, ngayon ay nakahiga sa kama, walang malay. Ngayon, dapat kayong lahat ay mamatay. Ano ang pinagtatawanan nyo? Linhu. Akala mo ba, kayong mga Lin family, nanalo na? Ano ang ibig mong sabihin?
Noong nakaraan, Lin Kangkyong, pinapunta ako para habulin si Jiang Li. At siya ay nagtamo ng malalang sugat. Alam mo ba kung sino ang nanakit sa kanya? Hindi ba sinabi mo na ikaw ay ang huling paghihiganti ni Jiang Zihai bago siya mamatay? Ngayon ang dahilan kung bakit naging malala ang sugat ng aking anak. Ha ha ha. Hindi kailanman naging pangalawang tiyo ang nanakit sa iyong anak, kundi Jiang Li. Paano pwede? Pinutol ni Jiang Li ang sarili niyang mga kamay at paa. Naging baldadong tao na siya ngayon. Paano niya masasaktan ang aking anak? Ha ha ha. Paano mo malalaman ang 7-star holy body at henyo sa martial arts? Kung anong klaseng nilalang ba talaga sila? Ngayon, kahit lahat tayo mamatay, hindi pa rin matatalo ang angkan ng Jiang. Kayo pong Galin. Babayaan nyo din ito sa huli. Magbabayad ng halaga? Sige, pumirma na kayo ng death contract noon. Ang inyong mga buhay. Akin na. Guards, halika dito. Pugutin niyo silang lahat para sa akin. Jiang Li. Paano ito pwede? Jiang Li, makingat ka. Napakalabis niya. Jiang Feng. Hindi ko inakala, medyo matapang ka pala. Hindi tayo magkasundo noon, iyon ay usaping pamilya ng Jiang. Pero ibang tao, gustong ipahiya ang angkan namin Jiang, TSK. Valang pak-isa. Kaya sinabi mo sa kanya na nakabawi na ako. Tama. Kapag nandito ka Jiang Li, ang angkan namin Jiang, hinding-hindi masisira. Ay naku, kayong dalawang maliliit na hampas lupa. Pangluloko lang ba ako sa inyo? Ngayon puputulin ko ulit ang iyong mga kamay at paa. Para habang buhay ka nang hindi makatayo. Kamusta, lalaban ka pa? Impossible. Bakit mas lumakas pa ang kanyang lakas kaysa dati? Guards, halika at patayin niyo siya para sa akin. Sa tingin mo, sa kalagayan nila ngayon, maaari pa ba nilang galawin ako? Linhu, natalo ka na, umamin ka na. Gusto niyong umamin akong si Linhu? Panaginip lang. Huwag kang masyadong maagang magpasaya. Kahit mamatay ako ngayon, ang aking anak na si Lin Kangkyong ang maghihiganti para sa akin. Si Jiang Li at Lin Hu ay masyadong malupit at mahas ang kanilang mga pamamaraan. Ngayong siya'y nagpakamatay, ito'y pagganti para sa Jingwu City at sa mga taong pinagmalupitan ng pamilya Lin. Lia. Ngayong nagpakita ka ng lakas sa Jingwu City, mabilis na malalaman ng lahat na marunong kang mag-martial arts. Huwag kang mag-alala, kuya. Noong araw, si Lear ay nagpakilala ng kanyang pagkatao para iligtas tayong lahat. Lubos kaming nagpapasalamat. Kung may manghamon sa kanya, lahat ng miyembro ng aming pamilya Jiang ay tatayo sa tabi ni Lear. Lia, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Tito, dahil alam na ng lahat na marunong akong mag-martial arts. Wala na akong dahilan para magtago. Nagdesisyon ako, magtatayo ako ng sariling martial arts school sa Jingwu City. Lia, huwag kang magbiro. Mula noon hanggang ngayon, walang babaeng nag-aral na martial arts sa Jingwu City, lalo na ang magtatayo ng sariling paaralan. Kung wala pa mula noon, ako ang magiging una. Gusto kong mabigyan ng karapatan ang mga babae sa Jingwu City. Nakatulad ng mga lalaki. Jiang Ta, hikit mo kami tinipon. Anong ibig mong sabihin? Mag-usap ka na, abala kami. Huwag kayong magmadali. Tinipon ko kayo dito ngayon. Paipahayag ang isang bagay. Ang aming pamilya Jiang ay magtatayo ng martial arts school para sa aking pamangking babae na si Jiang Li. Ano?
Naluluko ba kayo? Mula pa noong unang panahon, sa Jingwu City, ipinagbabawal ang pag-aral ng martial arts ng mga babae. Ikaf PA. Ang magpapayag sa babaeng ito na magtayo ng paalan? Nakbibiro ka PA. Mga ginoo, bakit hindi dapat mag-aral ng martial arts ang mga babae? Hindi ba't malinaf? Ganoon na mula pa noon. Kung ganoon na mula noon, tama ba iyon? AMEA, dahil mahina ang katawan ng mga babae. Hindi sila magaling sa martial arts tulad ng mga lalaki. Mula pa noong unang panahon, ang mga babae ay nag-asawa at nag-aalaga ng pamilya. Ang mga lalaki ay nagtatanggol sa bansa. Kung sinasabi ninyong mahina ang katawan ng mga babae kaysa sa mga lalaki, kung talunin ko kayong lahat, hindi ba patunay iyon na hindi mahina ang mga babaeng nag-aaral ng martial arts kaysa sa mga lalaki? Kung magagawa ko iyon, ako si Jiangli ay maaaring magtayo ng sariling martial arts school. At ang mga babae sa Jinggu City ay maaari ng mag-aral ng martial arts. Nakakatawa talaga. Mananalo ka pa sa amin lahat? Hindi lang ikaw, isang maliit na babae. Kahit si Jiang Sihay sa tabi mo. Ang dating pinakamalakas sa Jingwu City ay hindi magsasabing kaya niyang talunin kaming lahat. Nababaliw na ba ang batang babae ng Jiang? Ang pagsasanay ng martial arts. Simula-simula pa, lalaki ang gumagawa niyan. Anong ginagawa ng isang babae dito? Tama ka. CJ, kung hindi kayo naniniwala sa akin, subukan natin sa laban. Kung ganong, hahaangin kita. Ako na. Sabay-sabay na kayo. May reklamo pa ba kayo? Ang pamilya Jiang ay nagkaroon ng ganitong henyong mandirigma. At isang babae pa? Ang lakas niya talaga. Pwede na bang magsanay ng martial arts ang mga babae? Kung lahat ng babae ay magsasanay, sino ang mag-alaga ng pamilya? Magkakagulo talaga. Batang Jiang. Hindi dapat sirain ang mga patakaran ng mga ninuno. Kahit na matalo mo kami ngayon, kung gusto mong magtayo ng sariling sekta sa Jingwu City, hindi kami papayag. Maliban na lang. Kung dadaan ka sa mga bangkay naming lahat na mandirigma, tama, hindi kami papayag. Hindi ako si Jiangli na hindi makatarungan. At nananakot sa iba. Matagal na nakatayo ang mga batas ng Jinggu City. Dapat na itong umunlad at magbago. Ang talento naming mga babae sa martial arts ay hindi mas mababa sa inyong mga lalaki. At ang pagsasanay namin ng martial arts ay para lang naman. Sa pag-unlad ng Jinggu City, bakit kami limitado ng mga batas ng lungsod? Jiang Li, isang babae ka lang. Gusto mo pang magtayo ng sekta sa Jingwu City. Gusto mo lang yata ng imposible. Lin Kangkyong, gumaling ka na? Ano? Ikaw lang ba ang pwedeng magkaroon ng swerte? Jiang Li, ako si Lin Kangkyong. Dapat bang maging basura habang buhay? Ang mga babae sa Jingwu City, Ginong Lin Kangkyong, ay may suporta na ng East Island Empire. Matagal nang gumaling ang kanyang mga sugat. Jiang Li, sinira mo ang aming pamilya Lin. Pinatay mo ang aking ama. Gayon, narito ako para humingi ng paliwanag sa iyo. CJ, subukan mo lang. Hahaha, dapat alam mo na. DMS, Jiang Amisen, Star Sacred Body, kaya. Espesyal kaming naghanda para sa iyo ng pampigil sa 7-star Sacred Body. Ang Soul Devouring Powder, inilagay sa gintong soft armor na ito. Kapag tinamaan ng Soul Devouring Powder, sa bawat galaw mo, sa bawat hakbang mo, lalong lalala ang lason, hanggang sa huli. Masira ang lahat ng meridian at mamatay. Ang 7-star Sacred Body na hindi makagalaw. Hahaha, anong laban Montag PA? Kayong lahat? Ang inyong pinakamalaking sandigan. Si Jiang Li ay hindi na makakapagligtas sa sarili. Huling sasabihin ko, maglupasay kayo at sumuko, o mamatay. Hanggang kamatayan, hindi kami susuko. Dahil gusto ninyong mamatay. Pagbibigyan ko kayo. Ayong mga basura mula sa silangang isla, sobra na kayo. Anak. Tatay, okay lang ako. Ngayon, kahit patayin mo ako,
Hindi pa rin ako susuko. Feng er. Lalabanan kita. Itay. Pang-apat na tiyuhin. Tatay. Pangatlong kapatid, Fenger, tatay. Alagaan mo ang sarili mo, tatay. Isang magandang eksena ng pamamaalam. Ayong masasamang tao, hindi ko kayo palalampasin. Pangalawang tiyuhin. Jiangli, ikaw ang dahilan kung bakit nawasak ang aming pamilya, ang Lin family. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng paghihirap na dinanas ko. Lahat ng ito. Mula ngayon, ang Jingwu City ay sa amin na. Lahat ng bagay. SA amin na. Nakakainis, ang laso na ito ay patuloy na humahadlang sa paggamit ko ng lakas. Ayong masasamang tao, bitawan ninyo sila. Bata, huwag kang magmadali, papuntahin ka na namin sa tatay mo. Kung pipilitin mong gumamit ng lakas, mamamatay ka. Kung hahayaan ko lang kayong magmalupit ng walang ginagawa at mabuhay ng mag-isa, hindi ako karapat-dapat maging taga-Daxia. Para sa mga taong ito, handa kang mawalan ng buhay? Narinig ka o. Sa inyo sa Jingwu City, hindi pinapayagan ang mga babae sa martial arts. Inaayawan ka, pero ililigtas mo pa rin sila. Ang utak mo ba? May problema? Oo nga. Jiangli. Narinig ko ang mga taong ito. Kakalaban lang sa'yo sa pagtatayo ng sariling sekta. Kailangan mo ba talagang magmadali at magpakahirap para iligtas sila? MS Jiang, magaling ka. Sumali ka na lang sa amin. Sa Silangang Isla Empire. Sa amin sa Silangang Isla, ang malakas ang pinakamangal. Hindi ka bibigyan ng espesyal na trato dahil babae ka. Gusto mo pa akong sumali sa inyo? Panaginip. Kung ganon, mamatay ka na. Ha ha ha. Akala mo, pag gumawa ka ng aksyon, magbabago ang lahat? Kung hindi ka nalason, baka may pag-asa ka pa. Zayang. Ang galing mong ito, ngayon ay mapapasakin na. Ha 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 Jiangli, tingnan Montag. Tingnan mo, yung mga iniligtas mo, sila. Wala man lang tumulong sayo. Nakakatawa. Lin Kangkyong, tumigil ka. Mga kababayan sa Jingwu City, hindi natin pwedeng hayaan si Miss Jiang na mag-isa. Ang humarap. Sabay-sabay tayo, patayin natin tong mga masasamang taga East Island. Protektahan si Miss Jiang. Gago. Gustong mamatay. Patay na ang leader ng East Island. Hindi pa kayo susuko. Putangina, nakipagsabuatan sa East Island, pinatay ang ating kababayan. Papatayin kita. Bagbugin siya. Nagkamali ako. Bro Fong. Bro Jiangfeng, nagkamali ako. Kamali-mali Montag. Ngayon Montag lang nalaman? Huli na. Miss Jiang, kami noon ay napakatigas ang ulo. Sumunod lang sa kinaugalian. Ang galing mo, at ang iyong diwa ng kabayanihan, ay nagpahiya sa amin mga bastos na lalaki. Huwag kang mag-alala, ang pagtatayo mo ng sariling sekta, sang-ayon kaming tatlong pamilya. Gusto kong sumali. Lin, nagawa ni Lier, nagawa ang bagay na. Hindi namin nagawa noon. Gusto kong sumali. Gusto kong matuto ng martial arts. Gusto kong sumali. Pwede ba talaga akong sumali? Gusto ko ring sumali. Sige,